nakita na ng Dallas ang malaking problema at inabot pa sila ng sunod-sunod na kamalasan after na i-trade si Luka sa Lakers. Samantalang ang Lakers ngayon ay patuloy yung pag-angat sa Western Conference at nasa second seed na to ngayon after na makuha naman nila itong si Luka. Sunod-sunod ang magandang nangyayari ngayon sa team ng Lakers dahil kay Luka at patuloy yung pag-angat ng defensive at offensive rate ng mga to sa Western. Parang ngayon nga nakikita na ng Dallas yung malaking pagkakamali na ginawa nila, lalo na nitong si Nico Harrison na tanggalin yung pinaka main core nila sa roster. Umpisahan natin pag-usapan yung trade ni Luka at AD. Si Luka kasi ngayon merong 12 games na sa Lakers at meron siyang 10 wins and 2 lose record at meron ngayon ng Lakers na 12-2 na sa overall record since na makuha nila sa trade itong si Luka. Ngayon sa Western nakuha pa nila ang second seed at hawak ng mga to yung 38-21 win-loss record. At mas nagiging malinaw na nga ngayon sa Lakers na kayang-kaya nila ngayon na maging isang champion contender katulad ng binabalak nitong si Rob Pelinka at JJ Redick. At mas nagiging malinaw pa sa kanila ngayon yung malaking impact na ginagawa nitong si Luka pagdating sa offensive depth nila. At bonus na nga lang daw ngayon na mas ini-improve pa nitong si Luka yung pagiging defensive player niya sa team. Samantalang si AD after nang matrade sa Dallas, akala ng lahat mag-uumpisa na rin yung patuloy na magandang statline ng Mavs na to sa Western. Tila bumaliktad nga yung seeing ng mga to dahil after ng first game nitong si AD kontra sa Houston Rockets nag-average pa yan ng 26.6 rebounds and 7 assists at 3 block. Pero di inaasahan na pagpasok ng third quarter kay mga pare ko dyan niya rin mismo nakuha yung unang injury niya as a Dallas player at ayon sa mga report multiple weeks mawawala itong si AD para sa team ng Dallas Mavericks. Dyan na rin nag-umpisa yung kalbaryo ng Dallas para sa Western Conference. Mas nagiging miserable pa yung nangyayari sa kanilang team ngayon. Sunod-sunod na kamalasan yung nakuha ng Dallas after na nangyaring blockbuster trade na to ni Luka at AD. Yung ibang mga fans paniguradong sinasabing deserve ng Dallas yung pag-downfall ng mga to sa Western dahil hindi nga pinag-isipan daw ng mabuti ng GM ng mga to yung ginawa nilang trade para sa superstar nilang si Luka Doncic. Ang Dallas kasi ngayon mula nang i-trade si Luka patuloy na nga yung pagbagsak sa Western Conference at nasa pang 10 pwesto na sila ngayon. At sa 12 games ng Dallas since nang matrade itong si Luka meron lang silang 6-6 record na ang ibig sabihin nawawala na talaga sa mga to yung pagiging contender nila sa Western. At hindi na nga ma-maintain ng mga to yung pagkapanalo at meron sila ngayong 32-29 win-loss record. Nakikita na nga ng mga NBA insider na napupunta na sa pagkawasak ng magandang run at pagiging contender team itong Dallas ngayon sa Western dahil after ng injury kay Davis sinundan yan nitong si Dereck Lively na 2-3 months yung report na mawawala sa team ng Dallas at talagang nawasak nga yung frontcourt nitong Mavericks. Sinundan pa yan nitong forward nilang si PJ Washington sa nangyaring laban nila naman kontra dito sa Bucks nakakomit din ito ng injury. Ilang beses na rin iniinda nitong si PJ yung sprain injury niya na yan since January 1st at 3 beses na yan na mayroong injury sa pagpasok ngayon ng 2025 na nagiging isang questionable naman ngayon para sa power forward na to ng Dallas. Tapos itong si Irving naman ngayon mga pare ko na siya na nga lang mismo yung inaasahan ng Dallas sa paglilid ng team na to inabot pa ng injury. Sa nangyaring laban nila mismo ngayon kontra sa Sacramento Kings inabot ng injury to sa tuhod. Yan mismo yung injury na iniinda na rin itong si Irving matagal na. Wala pang report about sa injury status nito and wag naman sana mga pare ko diba na abutin ng ilang weeks at hindi malubha yung magiging injury na nakuha nitong si The Ankle Drew. Si Irving kasi ngayon yung nagiging mukha nitong Dallas after na i-trade itong si Luka. Nag-average ngayon itong si Irving ng 25 points, 4.9 rebounds, 4.7 assists and 1.3 steal per game while shooting 47.3% from the field and 41% from the 3-point range in 41 games niya ngayong season. Kaya literal na itong si Irving ang nagdadala ngayon sa Mavs na mas magiging malaking problema pa nga ngayon sa team na to kung sakaling mawawala itong si Irving ng ilang games dahil sa injury na nakuha niya ngayon. Na kung
iisipin natin na ang plano nitong si Nico Harrison sa Dallas sa paggawa ng trade para kay Luka ay AD para tumaas yung tsansa nila na maging isang champion contender at maibalik sa kanila yung pagiging defensive team sa Western Conference. Tila bumaliktad ngayon yung plano na to ni Nico Harrison at mas tumaas pa yung tsansa ngayon ng team na to ng Dallas na bumagsak sa Western. Lalo na kung magpapatuloy nga yung malaking problema nila pagdating sa mga injured player na mismong mga main player nila ngayon na nasa list of injury. Nakabaliktaran naman ngayon sa magandang nangyayari para sa Lakers dahil halos ang dahilan ng pagkuha nila kay Luka para maging isang champion contender na tila nangyayari na rin mismo at mas nagiging handa pa sila ngayon para sa kanilang future contender team. Kaya naman kitang kita na mas nakikinabang ngayon ang LA Lakers sa trade na to na ginawa ng Dallas Mavericks. Yun ang bahala mga pare ko na umintindi. Maraming salamat sa panonood ng aking video and hope na nag-e-enjoy kayo sa bawat video na nilalabas ko.